nagninegosyo dahil gusto nila magkaroon ng time. Kay siyempre, sarili mo na eh, no? Pero hindi na sa pang totoong buhay ng negosyante, uwian na lahat ng empleyado, pero ikaw ay natira. Kaya, mabilin, mag-o-office pa, no? Mag-review pa sa trabaho. But, talagsar ako mag-office, naka-schedule din. Kaya may oras din yan. Once a week, dapat ang pag-office mo, yung 1 week mo, lagi na siya schedule. Anong oras ka mag-office. Kaya, ganun yun. Practice for leverage. Kasi ako, sa akin, matagal akong pinag-aralan ko ang sistema ng leverage. Kasi, kahit wala ko, gumagalaw yung negosyo. Kasi mahirap yung magdinegosyo tayo na tayo manager, tayo cashier, atin na lahat department. Negosyante ang tawag yun. Single. Nabutan ko pa naman ng empleyado kasi dumating ko din 4 to 5 p.m. So nakabutan ko pa sila. Kasi doon po tayo sa kabilang branch kasi nag-monitor. Tips ko lang sa mga gustong magdinegosyo, lagi isipin yung long term. Dahil hindi po agad talaga papatok ang negosyo natin. Swerte na lang yan kung papatok yan. So, kung ikaw ay empleyado pa lang, gusto mo nang napagod ka na magnegosyo, mapagod ka na sa empleyado, gusto po yung magnegosyo, kailangan na makinig ka muna sa mga tulad sa mga na-experience. Hindi naman lahat pare-pareho na experience, pero gaya sa akin, kailangan long term talaga yung mindset mo. So, hindi ka mag-isip na nagdinegosyo ka dahil karamihan sa unang hindi alam magdinegosyo dahil para yayaman, no? Darating dyan, pero hindi agad. Marami kang ayusin. So, kung ikaw ay empleyado, kailangan mo nang padahan-dahan. Huwag ka muna hihinto dyan sa pagtatrabaho mo para may pang-sustain ka sa negosyo mo. Tapos ma-sustain yan. No? Kasi bumalik ako sa nung pandemic. Bumalik ako sa zero. Nag-close lahat ng business ko ng pandemic. So, back to zero ako. No? Nung nakilala ko si YouTube, siya ang nakilala ko. Unang social media nakilala ko. Kasi dati, traditional business lang talaga ako. Wala ako sa social media. So, nung nakilala ko si YouTube, nabigyan ako ng pag-asa nga magkaroon ng kapital. So, ang nangyari, yung sweldo ng unang sahod ko sa YouTube, nakapagsahod ako ng 16,000 ata yun. Wow, so, masaya ako doon. Pero, ang gamit ko doon ay politics pa, no? Yung content ko. Tapos yun, yung sikat na timing yung pandemic, yung si Francis Leo Marcos, yung content, na content ko, tapos may kilakasan noon. So, nagkaroon po siya ng lumalaki yung sweldo. So, nakapagsweldo ako ng 30, 40, 60, yan. Sumabot ng 100,000. Pero, hindi ako
Hindi po ako nakabuo ko ng community, mga followers. So, ang sweldo ng YouTube, yun po yung ino-umpisa ko po para mag-start ulit ng negosyo. So, kasi zero ka na eh. So, doon po nagsimula yung business po ako ng clothing business. So, pero yung clothing business is, ang piniprint ko pa dati, yun vlogger nga ako ng isang politics. Yung kalaban ng vlogger ko, yun po yung piniprint ko dito sa mga t-shirt. Inaano ko, nag-aral po ako ng layout. Tapos nagtagal, kasi mahirap ang sitwasyon, no, dito sa probinsya. Nagtitent pa ako, nagbablog kasi walang signal, pupunta pa ako sa bundok. Hindi gaya ngayon, social na tayo dahil lumaki yung kumpanya natin. Ikalain mo yung dream ko na clothing, hindi talaga ako nag sa clothing, kasi yung clothing, dahil nga, yung sakit noon, masaya noon na gusto mo talagang makagawa ng sariling damit kasi gusto mong makaranasan ng pamilya mo yung may bago. Dahil noon nga, tuwing December lang ako may bago. So, hanggang clothing ka lang. So, parang gusto kong ako ang gagawa ng damit ko. Tapos, susuotin ko, tapos pamigay ko. Yun yung gusto ko, kaya naging totoo yung dreams ko. Nagagawa po ako ng factory ng mga damitan. Ako gagawa ng sarili kong susuotin at ipamigay ko. So, nangyari yan. Nagkaroon po tayong factory. So kaya ang ginawa ko ay nag-aral ko sistema talaga. Kaya napabayaan ko ang YouTube. Nawala naman ako sa social media. Dahil gumita naman yung business ko. Lumaki dahil nagkaroon po tayo ng followers sa abroad, international. Ang una nating market. So, lumaki siya. So, dati pinadala ko sa post office dito para ipadala ko sa abroad. So, boom to yun, pero napabayaan ko sa social media. Nagkaroon po ako ng focus. Bumalik naman yung brain ko dati na traditional. So, nawala po ako nag-innovate ako. So, ang nangyari, yung followers ko naging tao dun sa YouTube. Sila yung naging maakyat, sila yung naging tao, sila naging host. So, para ako nawala na sa YouTube kasi nagka-focus naman ako sa traditional. Paano ako mag-leverage, no? Paano ako mapatakbo ang negosyo na wala ko pinag-aralan ko. Gamit ko para makapag-start ko ay itong salary. So, kung kayo empleyado at gusto magnegosyo, yung salary nyo gagibitin para makaalis po kayo sa So, nung kumita na, ang kita ko sa YouTube, ang pinakamalaki is na umabot po ako ng 60,000 every month. So, nung naging times 5 isa sa kita sa negosyo, naiwan ko ang social media. Kaya nag-focus po ako sa outside in social media. So, nakapokus ako sa factory, nakapokus ako sa pag-stay ng mga branches. So, grabe yung pinagdaanan ko. Yun, so, and after that, hindi ko kaya alam from mistake na nakita siguro ng team sa YouTube na team review na wala ko. Hinayaan ko ang mga followers yung kaya doon ako nagising learn from mistake na napabayaan mo ang social media na ito siya ay naghaos para makapagbalik ka sa